Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay, ang inyo pong director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating special episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Special po dahil alam nyo na po, as promised, pinangako po natin na magkakaroon po tayo ng recollection, no? Dito ngayon po sa panahon ng Adviento. No? As usual po, pagka may mga special seasons tayo, sa kalendaryo ng Santa Iglesia ay nagsisikap po kami na mabigyan kayo ng mga recollections, no? Bilang paghahanda po at para maging makahulugan yung ating pagdiriwang ng mga panahon, no, sa ating liturgical year, no? At sa gabing ito ay mapalad po tayo at nandito yung aking available and ever ready na mga kaklase po para samahan tayo sa ating napakagandang special episode na ito ng ating Advent Recollection, no? Unang-una po ang aking kaklase na nagbuhat pa sa Angeles City, no? Father Ariel, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Masaya ako at ito na naman at nakompleto tayo at naimbitahan para magbigay ng reflection, ng enlightenment, ng parang kaliwanagan sa ating mga tagapakinig dito sa ating darating na Pasko. Magmula ngayong Advent na ito at sana nga itong ating recollection na ito ngayong Advent ay makapagbigay ng magandang inspirasyon, makapagbigay ng direksyon at ng meaning, kahulugan sa darating ng Pasko ito. Para ang mga reflection na ito ay ang aking iniisip ay sana'y makapagbigay ng lalong magandang takbo ng Pasko sa buhay nila. Okay, bumati ka muna sa iyong mga parishioners, Among. So, binabati ko po yung aking mga parishioner dyan sa Jesus Eternal Word. Meron na po nakikinig dyan at alam na itong Barkadahan kay Kristo. Sa aking mga parishioner dyan, sana'y ituloy lang natin ang pagkikinig natin sa Barkadahan kay Kristo, lalo na ngayong magkakaroon tayo ng recollection sa Advent. Maraming tayong kapupulutan dito. At pati po yung mga parishioner ko dyan sa dati kong mga parokya, dyan sa Florida Blanca, sa Divine Mercy, dyan sa Magalang, Jesus de Dulce Epiphany, at ito ngang sa Minalin, no, yung Beyond the Remedios. Oo, yan, marami tayong marami nakikinig dyan. Mga listeners dyan. Alam na alam ito. At mabuhay kayo at sana'y palagi kayo nakikinig dito para hindi lang nyo marinig yung boss namin, kundi yung marami kayong natututuhan dito. Okay, thank you. Father Arnie, bumati ka muna sa inyong mga parishioners. Magandang gabi po sa lahat. Dito naman po ako naimbitahan ni Father Pep at thank you sa kanya para tulong-tulong na pagnilayan ng kahulugan ng pagdating ng Pasko na binansagan natin ang Adviento. At magandang gabi po lalo sa mga lugar ng mga obispuhin, yung Lord decides. Kasi po, alas naging obispo yung mga parish priest dyan. Pero ako. Tatlo na, di ba? Tatlo na. Yung sa akin po, hindi ako obispuhin, artistahin ako. At sa iba pa mga pinanggalingan kong parokya na sa pinakahuli, ang Santo Niño. Magandang gabi sa inyo lahat. Sana po'y makakapulot kayo ng mga pwedeng pagnilayan at maging pagkain ng ating isipan at kaluluwa sa ating sama-sama pagninilay ngayon. Alam nyo, Among, talagang maraming naghihintay at nagre-request nga para mabigyan natin ng Advent Recollection on the air, no? Ang ating mga tagapakinig ng Barkadahan kay Kristo. And I think at this moment talagang marami yung mabibigyan dito sa ating pagbabahaginan, no, ng salita ng Diyos. At lalong-lalo na itong napakakulay at makahulugan na panahon ng Adviento, no?
Siguro sisimulan natin ngayon sa ating pagbasa sa ating ebanghelyo. At babasahin po sa atin ni Father Ariel ang ating pong napiling ebanghelyo sa ating Advent recollection na ito. So, ito po ang ating pagbasa ngayon. Reading from the Gospel of St. Mark. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I sent my messenger before thy face, who shall prepare thy way. The voice of the one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make straight his path. For John the Baptizer appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And there went out to him all the country of Judea and all the people of Jerusalem, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, After me comes he, who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Napakaganda itong ating ebanghelyo. Actually, this is the gospel para sa pangalawang linggo ng panahon ng Adviento. Siguro tatanungin ko si Father Arnie, no, bago yung ating mga recollection inputs, bigyan tayo ng konting introduction at catechesis. Yan. Dahil ang daming mga katekistang mga nakikinig ngayon, no, tungkol dito sa tinatawag nating panahon, itong panahon ng Adviento. Ano ba ito, Father Arnie, itong panahon na ito? Oo, maganda po siguro. Tignan natin yung nilalagay natin tuwing sumasapit ng parating ang Pasko, yung Advent treat. Kasi ito'y mabigyan ng kaliwanagan ng kahulugan itong panahong ito. Yan yung symbol, no? Yung mga symbolisms ito. Kasi po makikita natin yun sa yung nilalagay sa altar, yung tinatawag nating Advent treat or korona ng Adviento, no? Ang green na nakikita po natin doon ay simbolo ng buhay na Diyos. Ang Diyos hindi namamatay. Si Nietzsche yatang nagsabing patay na ang Diyos. Pero si Nietzsche po ngayon ay patay na. Pero ang Diyos ay natiling buhay. No? At ang bilog po na makikita rin natin doon ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi ito nagmamaulit kahit na makasalanan tayo, kahit na nagkukulang tayo, kahit nakakalimot tayo. No? Yan po yung kahulugan ng bilog, no? At yung pong 4 na kandila, yan po yung 4 na linggo bago sumapit ang Pasko. No? Parang dyan po tayo nagka-countdown. Yan ang last countdown natin tungo sa Pasko, yung 4 na kandila. Sa tuwing sasapit ang isang linggo, nasisindihan po yung isa, bawat isa. So last Sunday po, nasindihan ng isa, yung susunod niya yung pangalawa hanggang sa yung pang-4. No? At yung kulay pong violet, ang simbolo ng pag-asa, no? Kasi po ang Pasko ay isang ating paghihintay sa kaarawan ng Panginoon, no? So ang Adbyento ay isa ring paghihanda sa ating lahat para pagselebrahan, no? Pagdiwang, no? Ang unang pagdating ng Panginoon, yung birthday niya. Yan, no? Kaya po yung kulay violet, pero hindi lang po yung pagkasilang niya ang ating ginugunita at inaalala, kundi rin yung kanyang second coming. Yeah. Kaya po yung violet, ibig sabihin yun hinihintay natin ang pagdating ng Pasko. At yung pangalawa dyan ay yung muli niyang pagbabalik sa wakas ng panahon. No? At yung pong pink, yan po yung simbolo ng joyful expectation. Yung third Sunday yan, amo. Sa Gaudete Mas. Sunday, pag meron pong hinintay, merong elemento ng sa Kapampangan gagagad. Yeah. Gagagad ka. Kaya nagkakandarapa ka, parang ganyan sa Tagalog. So yan. Parang excited ka na. Yung malapit na.
ang ating pong paghahanda nito sa Pasko o pagdating ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, dapat may elemento ng saya at pananabik. Yun. Hindi yung parang natatakot o nagugulamihan. Mhm. No, kasi darating ang Panginoon, so dapat ang paghintay dito ay hindi tayo nakasimangot, hindi tayo mainit ang ulo at stress, pressured, kundi tayo magiliw, na naghihintay o naghahanda para sa pagdating ng Pasko, ng muli niyang pagbabalik. Yan. So, yan Father po. Real, may experience ka ba ng yung paghihintay? Yan. Itong Advent na ito itong gandang season, ako para sa akin, one of the best season that we have in the church, no? Oo. Itong Advent kasi hindi lang iba-ibang kulay yung nakita natin dito. Pero sa panahon na ito, dahil siguro yung Pilipino talagang mahilig sa Pasko, no? Mhm. Talagang full blast ang preparation dito. Yan. Makikita mo pa lang yung yung mga streets, no, yung daan. Ang ganda ng mga dekorasyon. Makulay. Makulay yung mga Pilipino. Sa ating pagdiriwang ng Pasko. Tayong may pinakamasayang Mhm. celebration sa Pasko, Christmas season Yan. sa buong mundo. Ako masasabi ko 'yun. Pagmamalag ko 'yun. Yun. Walang sinabi sa atin ng Amerika. Kahit Amerika pa. Oo. Dahil nakapasal na ako doon yung Pasko nila ay malungkot. Mhm. For me, no? Yes. Dahil kulang sa sa flavor. Ibig sabihin kulang yung preparasyon na talagang katulad ng dito. At totoo ito, hindi lang siguro mga palamuti, no? Pero yun nga, itong ating spiritual preparation, napakahalaga. May mga simbang gabi. Pagkatapos nga itong na-explain ni Father Arnie, yung mga different symbolisms na ginagamit natin sa ating liturya na nakadagdag ng talagang yung kahulugan nitong panahon na ito, no? Yung nga, yung pink na banggit nyo, yung violet, yung green ba, Among, ano ba yung symbolism niyan? Yung green, yung God is very much alive. It's alive. Buhay na buhay ang Diyos. Parang pag-asa, di ba? Oh, Hope. Yan. Kasi pag nakikita natin yung damo, May hope. luntian, lalo Buhay. ng tagulan, nakita mo buhay na buhay. So, ito yung simbolo ng Tsaka kailangan, hindi ba yung apat na kandila ay merong rings? Yun nga, yung bilog. green. Yung Palikod, bilog. oo. Yung bilog. Yung rings na yun yung ibig sabihin, they are in the cycle. Oo. No? Walang hangganan. Circle yung Oo. Ayan. At ito nga, at makikita natin sa mga different liturgical symbols that we use at saka mga materials, no? Kung gaano kaimportante at mahalaga yung pinagdiriwang nating panahon nito, ang Adviento, no? So, sa ating mga Pilipino, yun nga, both physical preparations, ang dami, makulay, pero binibigyan din natin ng papapahalaga yung ating, of course, the spiritual preparations for this Advent, no? At Father Pep, baka kala ng iba yung Advento ay Pasko na. Hindi pa. Kasi hindi pa. So ito po yung preparation na period of preparation para Pero mo sa preparation Christmas. pa lang, pero parang Paskong-Pasko na tayo, di ba? Pasko na yun. Lalong-lalo na dito dahil sa siyudad ng San Fernando, alam natin, Christmas capital ito. Yung mga parol at saka yung mga palamuti sa ating daan dito, no? Actually, kaya siguro inisip nila na Pasko na dahil unang-una, dahil mahabang preparasyon ng Pasko. Yung celebration ng Pasko, napakahaba. Yes. Magita, The longest September pa, Christmas no? celebration ng September atin. pa. September pa, may mga tumutugtog ng mga di ba? Okay, let's go straight dito sa ating mga recollection inputs, no. Tatlong bagay yung ating o three themes, no, o tatlong tema yung ating i-discuss na talagang nakapaloob dito sa ating panahon ng Advientong ito, no. At kanina medyo binigyan na natin ng konting introduction itong tatlong tema na i-discuss natin, no, tungkol dito sa panahon ng Adviento, no. Alam nyo, tatlong tema kasi parang they also represent these three themes, ang tatlong pagdating ng Panginoon, di ba? Mayroon tayong past coming, no? Nangyari yan sa Pasko. Tapos may present, no? Every day He comes to us. Pero mayroon din yung sinasabi nating the final or the second coming of the Lord, no? Yan ang tatlong parang
pagdating ng Panginoon sa ating buhay. So siguro i-focus muna natin ang unang pagdating ng ating Panginoon. Kailan nangyari ito, Among Ariel? Ito nga, December Yan, 25. Ang Pasko, di ba? Ang hinihintay na araw ng mga Yes. milyon mga tao. No? And we try to remember Christmas, no? Kaya itong themes na to, ang tawag ko dito 3 R's, no? Remembering, yan. Paggunita, pag-alaala, di ba? At contained dyan sa, of course, ang Pasko ay the story of Christmas, no? Alam natin siguro. Di ba, Apong Arnie, pagka lalong-lalo na yung December 24, no? May panunuluyan yata, di ba? Oo, yung... Yan, dinadrama pa yan. Oo. Ano kasi yung panunuluyan, Among? yung paghahanap ng matutuluyan ng mag-asawang Jose at Maria. Yeah. At ang mahal na Birhen Maria, sa gabing yun, ano bang tawag doon? Malapit na mga anak. Yung kabuwanan Tagalog, na. kabuwanan na. Oo. So, Napapanahon na. kasi di ba si Herodes ang Census. census, no? So kaya bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazareth para magpalista. Punong-puno yung lugar. Wala daw na silang matutuluyan, no? Kaya naghanap sila ng matutuluyan, no? Hanggang ang ano lang sa kanila yung kural nung tawag doon, yung Sabsaban. sabsaban, yung kulungan ng mga baka, tupa. Yeah. At doon napanganak ang mahal na Birhen. Oo. Siguro yung konteksto nito ay alam natin in the Old Testament, di ba? Pinangako ng Diyos sa kanyang bayan na yun nga, ipapadala niya ang Mesiya, ang tagapagligtas, no? Although iba yung expectations ng mga Hudyo, no? Sa darating na Mesiyas sa kanilang bayan, no? At ito nga, no? Para bang ako nakikita ko parang yung unconventional, ano? Talagang God's ways are not man's ways, di ba? Kasi ito, He chose to be born in a manger, no? Sino ba naman ang anak ng Diyos very special, no? The only begotten Son, tapos yun nga, no? Nasa sabsaban, doon siya ipinanganak, di ba? Kahit sa atin siguro ay natin may panganak doon sa ganung lugar. But I think he's just really true dito sa kanyang napakagandang pangalan, no? Let us reflect on the name Emmanuel. Ito yung babanggit sa propeta Isaias, no? Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel, Among? Ito nga, yung God with us. Yun, napakaganda niyan. Yan. Actually, ang reflection ko diyan sa Pasko na yan ay katulad ng pagdating ni Pope Francis sa atin. Yan, no. Pag nakita lang natin siya sa picture at nababalitaan natin siya, parang kulang yun. Parang napakalayo pa rin niya sa atin. No? Although, alam natin siya ang ating Vicar of Christ, no? At ang kalihim ni Kristo, yung ibig sabihin, kapag nandun lang siya sa Vatican, parang malayo pa rin. Parang hindi natin siya nakikita in person. Pero, pupuntahan niya dahil dito sa darating na January. Parang ganito rin Pasko Yung Emmanuel, kasama Emmanuel. natin. Makikiramay sa atin. Lalo na makikihalubilo siya sa atin. Pupuntahan niyo yung mga lugar natin na Yolanda victims. Yolanda victim and everything. Ang tawang saya-saya. Hindi mo malarawan ang kagalakan nila. Ang preparasyon, ang ganda ng preparasyon. Malayo pa, no? Talagang pinaghahanda na. Dahil talagang gusto nilang makapiling at makasama si Pope Francis. Dahil iba yung presence Kanya itong talagang God with us, Emmanuel. Ito yung akin ng naintindihan doon. Kanya siya ang Panginoon, nagkatawang tao upang makisa sa atin, makapilang natin siya. Dahil marami kasing hindi naintindihan ng mga tao tungkol sa Diyos Kanya nung dumating siya sa atin at nagkatawang tao, naipakilala niya sa atin kung sino talaga ang Diyos, kung ano ang Diyos. Kasi nung yung panahon ng Israelites, ang pagtingin sa Diyos nakakatakot. Saka malayo, nasa taas. Malayo, above the clouds. Unreachable, at saka yung namamarusa, yung nga, he's a God who always punishes, gano'n. Pero, when Jesus came to us in this world,
suddenly we have a different notion of God. Yeah. Iba na. Dahil nakapiling natin siya eh. Yeah. No? Namuhay dito sa mundo with us. Yeah. So, talagang 95 degrees Oo. turnaround Turnaround, yung pagtingin natin sa 360. Diyos. O, Yeah. 360. Oo. Yeah. No? Yung talagang nagiba talaga. Yeah, no. No? Talagang yung Emmanuel, God with us marami na ibunga sa atin. Yes, Father Arnie, ano ba yung reflection mo dyan? Yung Diyos na nakikiisa. Yan. Yung Diyos na nakikisangkot. Yun. Gusto ko yung ng Titanic eh. Hindi ko alam kung yung akmang tatalon yung si Rose. Yun, no. Isa sa eksena doon. Parang nagpapakamatay. Nagpapakamatay na. Parang aburido sa buhay. Yata yung napapangasawa doon eh. Pero crush na yata ni Jack noon eh, si Rose. Pero nung makita ni Jack na akmang tatalon nitong si Rose, tumakbo yata, nakalimutan siya. Pero Parang hindi pinuntahan naman niya. talaga tinuloy. Kaya lang nahulog. Oo, Nahulog siya. Hindi naman siya Hindi. tumiloy. Nahulog eh. Hindi, ano siya. Tapos nasagip siya Nasagip siya. ni Jack. No. At yung isang gusto kong dun eh. Yung isa kong sinabi ni Jack dun eh. Sabi niya, I'm involved now, sabi niya. Yun. No. Kasama mo na ako. Oo, parang sinabi niya, sangkot na ako sa'yo. Dahil sinabi ni Rose, anong pakialam mo sa akin? Ano? Yun, kasi that's right. sangkot na ako ngayon, sabi niya. Sangkot na ako. Parang ganito, ang Diyos ay nakikisangkot. Yan, no. Kasangkot siya sa ating problema, sa ating kasalanan. Kasama, kadamay, karamay. That's right. Oo. No, so, hindi tayo iiwanan. Parang pinapadaman niya na kasama niya sa... Oo, kasama niya tayo. No, so, di man natin dapat maramdaman na tayo nag-iisa. Yan. No. Kundi meron tayong karamay. Meron tayong may Diyos na nakisangkot sa atin. That's God with us. Alam nyo, napakahalaga yan na ngayong darating na Pasko. Hindi ba malungkot ang Pasko pag nag-iisa tayo, no? Okay. Alam nyo, yung mga sa abroad, malungkot sila pag nandun, tapos yung family nila dito, di ba? I think this is a good message sa ating lahat, no? Lalong-lalo na, we cannot defy the fact na talagang marami kong minsan, they feel alone, no? They feel discriminated. Kung minsan wala nang nakakaalala sa kanila, lalong-lalo na pag darating ang Pasko, no? Yung bang karanasan na parang ikaw na lang, nag-iisa ka, walang nakakaintindi, walang nagmamahal. Naku, hindi yata nakabagay sa Pasko yan, no? I think ang hamon sa atin ngayong darating ang Pasko, no, is to be Emmanuel, di ba? Yeah, correct. Ayan. Correct. Paano natin mapapakita among yung pagiging Emmanuel ng Panginoon through us, no? Sa mga taong Ako, ito naman. medyo, Magbibigay na ako. yan, sige. Actually, siguro, the greatest gift that one person can give to, especially to his family and every friends and relatives, yung kunyari, kung example, nasa abroad siya. Kunyari, kasi ngayon, pag naka-abroad ka, ang pinagdadala mo, pera, mga material goods, mga yung package, yung mga ganun nakakasaya. Pero kung talagang gusto mong magmasaya ang pamilya mo ngayong Pasko, yung presence mo. Yun. Dumating ka. The gift of presence. The gift of presence. Yeah. O galing sa abroad, uwi yung tatay, uwi yung nanay, makompleto ang pamilya. Ay, naku, wala nang ibang masaya. Makakompletong saya kundi yung pamilyang yun na nabuo. Dumating yung parents, pangulang na nasa abroad. Yan. Ganito yan. Para sa akin, yun yung The gift of presence. gift of presence, isa yan. Isang regalo natin. Sa regalo, no? oo. Yung magsama-sama kayo, mabuo kayo bilang sa pamilya. Gift of presence. Very good. Oh. Ikaw naman namong, Arnie? Kung minsan masyadong nalilimit lang sa mga material nga ng bagay ang natin pagbibigay. No? Pero walang makakapalit dun sa sinabi ni Father yan na andun tayo. Dumaramay. Andun tayo. Bagamat kung minsan pag birthday ko, hindi baling di na darating sa birthday ko si Father yan, magpadala lang ng cake at saka Makaregalo ka talaga, Father Arnie.
Ibang gift yun. pero Yeah, no. pero iba talaga yung presensya. Lalo That's right. lalo sa mga matatanda. Oo. Yung mga ano tayo sa medyo sensitive tayo sa mga pakiramdam, no, nararamdaman ng mga matatanda. Yeah. Ayun ay hindi naghahanap ng Mhm. anumang bagay. Yung kuminsan yung Mhm. makakakwentuhan mo lang sila. Yun. Mabisita mo lang Yung sila. nanay ko pagka binibisita ng mga kapatid ko, biglang tumatalas ang isip niya. Talaga. Ayun, Oo, biglang nabubuhayin siya. Ilang, ilang taon na kasing 94 na. Oh, yan, 94. Talaga. 94. Grabe, no? Yung mga ganyan. Kumisan, namimiss, nakakaligtaan natin. Pero ito yung mga maliliit na bagay, pero sila ang meaningful na makahulugan. Makahulugan, di ba? And I think this season of Christmas, yan, no? As we remember, yan, no? Paggunita. Ito po ang isang tema ng Adviento, yung ginugunita natin ang unang pagdating ng ating Panginoon, no? Kung saan siya ay sumaatin, yan, nagkatawang tao, nakiisa sa atin, no? Our lowliness, our vulnerabilities, siya po'y nakiisa kahit na marupok tayo, mahina tayo, yan, naging kaisa natin, no? Except sin, of course. Dinamayan tayo ng Diyos, no? Hindi siya ang Diyos na, yung nga sa Old Testament, sabi nga ni Father Ariel na nakalayo sa atin, pero siya po ay kasama natin, no? Yan, Emmanuel talaga siya. At hindi niya tayo Oo, iiwanan. Yan. manatili siya, God with us. And I hope that ngayong darating na Pasko ngayon, maibigay natin itong regalo ng pagsasaatin, yan, no, ng Panginoon sa mga taong kung minsan po ay wala nang nagmamahal sa kanila. Yung nga sabi ni Father Arnie, yung matatanda, kaya may sakit, di ba? May sakit, oo. Maging sensitive lang. Maging Makapiling sensitive mo lang. sila. Makapiling mo sila. Okay, at i-cut muna natin dyan. Of course, mag-break muna tayo bago tayo tutuloy sa pangalawang tema at pangatlong tema ng ating Advent Recollection. No? And for the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
Nagbabalik po ang special episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating Advent Recollection together with Father Ariel Limoco and Father Arnie Serrano. No? Kanina po sa ating first segment, of course, nabigyan po tayo ng dalawang among na ito ng konting introduction at catechesis tungkol dito sa panahon ng Adviento, no? Panahon ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, no? Ang dami pong mga liturgical symbols ang nakikita natin, no? Pag every time na pumunta tayo sa simbahan, yun nga, para lalong maging mas makulay at makahulugan, no? Itong ating pong pagdiriwang ng panahon ng Adviento, no? And overall theme talaga yung paghahanda in hope, no? Yung may pag-asa tayo, may buhay. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa, no? At kanina po sa ating tatlong tema na i-discuss po natin dito sa recollection na ito, ay tinalakay na po natin yung una, the first coming, no? Ito po yung nangyari noong Pasko at yun nga, we made mention of course, ito pong pangako ng Diyos sa Old Testament na natupad sa pagdating at pagsilang ng ating Panginoong Hesus, no? Yung unang Pasko, no? Siya'y Emmanuel, Diyos na nakiisa, no, nagkatawang tao. At ito po ay napakahalaga dahil sabi nga ni Father Ariel kanina, ang gift of presence po, no? Ay ibigay natin sa mga taong kung minsan wala nang nakakaalala sa kanila, nag-iisa, may mga problema, mga pagsubok, at kung minsan nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay, no? The gift of presence po. Yan ang Pasko. Ang tunay na Pasko ay ang pag marunong tayong dumamay at makiisa, no? Sa ating mga pamilya, sa ating parokya, sa mga taong nakapaligid po sa ating lahat, no? And let's move on now sa ating pong pangalawang theme, no? If we remember Christmas, ayan, ang pangalawang theme po is letter R na naman, repentance, no? Yan. At kanina po sa ating ebanghelyo, napakaganda ng ebanghelyo binasa ni Father Ariel. It's all about the voice of one crying in the wilderness. Yan, no? Prepare the way of the Lord. Yan. Make straight His paths. No? At ito po ang parang paanyaya ni Saint John the Baptist. No? 2,000 years ago, ito po ang mensaheng pinoproklama ni San Juan Bautista diyan sa disyerto. No? Yung preparing the way of the Lord. Pero sabi nga, ay ang preparing the way of the Lord para sa kanya, ang pagbabago o pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagbabago ng ating sarili, no? Napakaganda pong description itong ginawa ni Isaiah, the book of Isaiah, no? Tatlong bagay yung description po niya tungkol dito sa repentance, no? Banggitin mo nga, Father Arnie, yung tatlong napakagandang description ng libro ni Propeta Isaiah. Ano daw yung pagbabago, sabi niya? Yung a voice crying out in the wilderness. Mm-hmm. Make straight His paths. Yan. Unang-una yan, yung daan daw na baluktot, kailangan ituwid. No? Ang gandang description yan. Parang sa gobyerno natin, ha? Yung tuwid na daan. Yan. Okay, pangalawa? Yung mga bundok, patagin. Yan, no. Kailangan yung mga bundok-bundukin, ha? Kailangan maging patag yan. At yung mga uka-ukang daan. Nako, mga hukay. Kailangan panakpan. Kailangan takpan, di ba? Yan, no? Kailangan takbakan, no? You know, this is something, very rich in imagination, di ba? Yung daan, kailangan, no? Yung yung crooked ways, no? Yung crooked na linya o daan kailangan ituwid, no? Tapos yung bundok, kailangan patagan, at saka yung hukay kailangan takpan, no? Let us try to be concrete here. Ano ba yung pinapatunguhan nitong mga images na ito, Father Ariel? Para sa akin na yan. Katulad ng kanina, yung sinabi natin, Mm-hmm. yung gift of presence, Okay. ay yung pinakamagandang regalo na pwede mong maibigay din ngayong Pasko. Mm-hmm. Ngayon, sususugan ko yun, Mhm. dadagdan ko yun.
isa pang magandang regalo. Alam mo, Mhm. sa akin maganda yung nagbibigay ng regalo eh. Okay. Yung Pasko, maganda yan. Lalo na yung, kasi yung symbol ng Pasko eh, giving eh, bibigay. Pero sa akin, mas lalo maganda ang Pasko ngayon kung yung tao ay nagbabago siya. Yeah. Yun namang sabi sa akin, gift of transformation. Yes. So, Gift of change sa tao. oo nga. Lalo na kasi yung tao, hindi niya alam yung mga pagkakamali niya eh. Kala niya palagi siyang tama. Pero yung mga pamilya niya, asawa niya, mga anak niya, yung bata, nalungkot ako nung pinapakumpisal ko siya. Imbes na mag-umusal siya, sinisira niya yung problema niya. Napayak ako eh. Talaga. Sabi niya, pag po nakita ko ng daddy ko, pag uwi niya, sinasaktan niya ako, binububog niya ako. Imagine, 8 years old. Tapos po yung nanay ko, sabi niya ganun, sinasabunutan niya. Kanya po ang ginawa ng nanay ko, pinakulong niya. Kasi yung tatay daw niya, addict na sa alcohol. Yun. Pag nakainom siya, parang daw devil siya. Oo. Sabi niya, sinasaktan niya kami lahat. Ngayon, sabi ko, pagdasal mo na lang ang tatay mo. Dito pinapasok ito na, siguro itong Pasko ito, kahit na, imbes na tayo mag-iisip ng kung anong bibigay natin regalo sa asawa mo, sa anak mo, kung sino pang mahal mo sa buhay, ang pinakamagandang regalo, ikaw rin. Yeah. Sa Pasko ito. A renewed person. A renewed person. Yeah. Kung wala na siguro pinakamaligaya pa sa tao na mararamdaman niya yung kaligayahan at ang kahulugan ng buhay, kundi yung gusto niya mangyari na magbago ka. Kung kailangan baguhin. Kasi kala natin perfecto tayo, wala tayong pero deep inside, marami din tayong dapat mali na pag itatanong mo sa mga kapwa mo, sabi niya, gusto ko gawin mo ito, magbago ka ganito, yaris mo ito, ganun. Siguro, pag yun ang nagawa natin, tayo na ang pinakamagandang regalong iniintay ng ating pamilya. Dahil dumarating ang Panginoon, yun nga, paano kan darating, no? You just imagine, darating ang Panginoon, tapos yung dadaanan niya, hindi diretso. Tapos may bundok. Tapos may mga hukay. Yeah. No? Sabi nga natin, ng buhay daw parang journey, no? Paglalakbay. Siguro, Father Arnie, concretely, ano ba itong mga baluktot? Ano ba itong mga mountains na to? Mga hukay na kung minsan hindi makadating-dating ang Panginoon sa atin Dahil, kumbaga sa daan ito you just imagine, balo-baluktot, tapos may bundok, tapos may hukay. Talaga magdidelay. Concretely, ano ba itong mga hukay na ito, mga bundok na ito, o kaya itong mga baluktot na daan na ito? Yung baluktot na daan, siguro, pwede nating sa baluktot nating gawain. Yun. Baluktot nating ugali, yung sinabi ni Father Riel. Sobrang, yung pagbibisyo, no? Baluktot, yung pandaraya. Naku, yan, talagang baluktot Panloloko ng kapwa. Yan. Panggagancho. Ang dami, name it. Yung mga baluktot, yung mga nakalihis dun sa kabutihan. Yung nakalihis sa bang matuwid. Ayan. So, yung ano naman, yung bundok naman. Yung bundok naman, yung anumang labis. Anumang sobra. Pero pride, sabi, dapat balancing buhay. Kaya, hindi maganda yung sobrang dami. So, kailangan Yung buntok ng kasalanan. Yan. Lalong-lalo yung pagka medyo mataas yung lipad mo. Yan, may bundok. Yan, yung sobrang kataasan, kayabangan. Yung mga bundok. Kaya sobrang tamad yan. Diba? Sobrang init ng ulo. Nasa't sobra. Sobrang kasungitan. Pare, nagsabi sa akin, mainit daw ang ulo niya sa lahat, di ba? Yung mga pare, baka dahil kami po mga pare kasi matatandang binata siguro kaya ako mainit ang ulo ni Padre. May mga bundok yan. Ito po yung mga bundok. O yung hukay naman. Naku. Yung hukay, yung kulang. Yan, yung kulang naman. Kailangan dagdagan. Panyangan,
fill up yung yung kulkol. Kung ano man nga kulangan natin kailangan punuin. Yung pagpapasensya, among, yan. pagpapasensya. Kung minsan kukulang yan. Diba? Ah. Pagpapakumbaba, naku, yan. Yan, kasama yan. Mm. At ano rin dun ang maganda rin dun lalo na sa mga relasyon mag-asawa kung ano mang kulang ng bawat isa alam nilang punuin. Yun. So dun Kailangan yung pag-usapan nila, mabuti. yung unawaan, ganun. So, Siguro maganda ngayong panahon ng ng Adviento dahil preparasyon nga, no? We don't only remember Christmas pero yung repentance nga. Siguro sa ating mga tagapakinig ngayon, let us ask ourselves, lahat po tayo, ano ba yung mga baluktot nating mga gawain? Diba? Ano ba yung mga bundok na kuminsan pumipigil? Oh. At lalong-lalo na yung mga hukay na kailangan natin punuin sa ating buhay, no? lalo na kung nagkukulang ka ng oras sa pamilya mo, Naku yan, oh. nagkukulang ng oras sa magulang mo. Daddy, Kasama wala yun. ka. Actually, di ba yung road sa amin ngayon, yung nagalit ako dahil Aha. pinagpuputol nila yung mga halaman, yung mga puno, matatanda ng mga puno. Mga puno. rain tree, acacia tree, at mga talagang naging maliwanag ngayon dahil pinagpuputol nila. Mhm. Sabi ko, ang tagal ng pinapalaki to. Mhm. Pero nung makita ko yung daan, Mhm. Luminis. luminis, Lumawak. tsaka maliwalas, yung napaka wide na ngayon, tsaka napakagandang titingnan. Sabi ko, ang ganda rin pala. Yun. Sabi ko, maganda rin pala na dapat ngay malinis at yung mapataglan dyan Mapataglan. na to. Diba? At hindi na matraffic, masyadong tumatraffic ngayon. Ayun, O, sa ibig sabihin, applicable sa buhay natin, Oo. parang mahirap alisin yung mga bundok natin Oo. Parang nakasanayan ko na itong ginagawa mong kasalanan na to, may kabit ka o Yan. may extra curricular activities ka na sa pamilya mo, parang kasi mahal ko itong kabit ko na ito. Ganun. Parang mahirap na alisin. Pero actually, Pag inalis mo, ma-realize mo na magiging walang maging masaya maaliwalas. kundi ikaw at saka buhay mo. Ayan. No? Laging pag natuwid mo ang buhay mo, naalis mo lahat itong bundok na ito. Tsaka yung hukay. At mga hukay na ito, napatag mo. Oo nga. Ay, nako. Ang ganda ng buhay mo. Pero Padre, yung mga puno hindi pinatay, inilipat. Hindi, sa akin pinatay. Sa'yo pinatay. Hindi, maganda. Suggest, Talagang pinagpuputol. Yes ko, Among, Hindi nila kinuha yung Hindi, pinutol kasi talaga. yung iba inilipat. inadapt. Inadapt nila yung mga puno. Adapt at tree. Pero akin, hindi. Adapt at tree. Yung sa'yo, Pinagpuputol talaga. maganda siguro, kumuha ka ng isa, Among, at gawin mong Christmas tree dyan sa Oo. parokya. Tapos pagbibili nila. Siguro ang laki ng Christmas tree mo dyan. Ginamitan ng yung tawag doon, yung Baka marereport- Chainsaw. chainsaw. Marereport sa chainsaw. DNR yan. Chainsaw Ayan, lahat. oo. Kasi Pero, alam ko, nililipat nila. ang importante yun nga, yung maaliwalas, yun nga, yung patag, very smooth, at saka yung komportable, di ba? Yung paglalakbay. And I think that's very true in life, no? How can the Lord come to us, di ba? Kung ang daan natin ay baluktot, tapos may mga bundok, tsaka hukay. Kaya tama itong si Prophet Isaiah. At itong ginamit ni San Juan Bautista, ha? Sa paghahanda, no, sa mga tao sa panahon niya, sa pagdating ng Panginoon. Itong sabi niya, make straight His path, no? At naway itong panahon ng Adviento talaga, hindi lang po naghahanda tayo sa Pasko, pero isang panganyaya rin sa atin, no? Para baguhin, no, ang daan ng ating buhay, no? Let's go to the third central theme, at ito ang pinakahuli, no? So we remember Christmas, we repent from our sins, no? At itong pangatlo talagang itong pinali, at parang ito ang kaganapan ng panahon ng Adviento, no? Naghahanda tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon. Ang tawag natin dito, rehearsal. Yan, yung pagsasanay, Padre Ariel. Actually, Father Pe, parang yung ginawa mo dito sa ating recollection Oo. nabaligtad, Oo nga. Yung season ng Advent natin, yung umpisa, yung Oo, second dapat coming. to. Oo. Pero ngayon, mas parang mas maganda to Ayan, chronological yan, Joe. Oo. Ayan. No? So,
talakayan natin itong muling pagdating ng Panginoon. Pero kailangan may gawin tayo. Di ba nung last Sunday, na the first Sunday of Advent, no? Yung sabi niya, be alert. Yan. Be watchful, no? Be ready, di ba? Kasi, as we prepare for the second coming of the Lord, alam nyo, ang Panginoon kasi, every day He comes to us, no? Dumarating ang Panginoon sa salita niya, sa mga sakramento, sa mga andaming mga karanasan na nangyayari sa ating buhay, no? That's why I think every day dapat magsanay tayo, 'di ba? Parang 'yun nga ang napakagandang word niyan, yung rehearsal, yung pagsasanay, no? Alam niyo, very successful daw ang unang showing ng yung I Love Pope Francis the musical, ha? Najaryo, no? Kayo nasa Yes, oo. At alam nyo, ang success niyan, ang success ng mga any musical o kaya theatrical plays, nandoon sa pagre-rehearse nila. Yan, pagsasanay, no? Kung walang time to re-rehearse, di ba? Baka papalpak sila, no? Yung preparation na napakahalaga, di ba? At I think it's same, it is, seems true as preparing for the coming of the Lord, no? Ano ba yung kailangan nating sanayan namong? As we prepare for the second coming. Yung tong rehearsal na to. May mga idea ba kayo? Hindi lang yung pagdating ng Panginoon nung siya pinanganak ang ating ginugunita ngayong Adbyento. No? At hindi lang yung muli niyang pagbabalik sa wakas ng panahon. Pero sabi nga ni Father Pepe, meron sa pang-uring pagdating sa ating buhay, sa sakramento, sa salita niya, at sa mga ordinaryong nangyari sa ating buhay. No? Kaya kung masasanay natin siyang salubungin sa mga itong ibang klaseng pagdating niya sa ating buhay, hindi na tayo mabibigla kung sakali man ibabalik siya muli sa wakas ng panahon. Kasi sanay na tayong tanggapin siya, salubungin siya sa mga pagdating niya sa ating buhay ngayon. No? So, dimbawa, yung sa ating pagsisimba bukas ang ating pag-iisip, isipan, at tinatanggap natin ang kanyang salita, ang kanyang mga aral, no? At tinatanggap din natin siya sa sakramento, na nasa sa misa, sa komunyon. So ito na yung ating pagsasanay sa pagdating niya, no? At siyempre yung ordinaryo pang pagdating niya sa atin sa mga, sabi nga niya, nung ako'y gutom, pinakain niyo ako, nung ako'y yan, sa mga tao, di ba, na least, lost and the last. Yan, no? Yung nakikita natin ang mukha ng Panginoon sa mga nangangailangan. Siyempre, mayroong mga nanloloko dyan, no? Sa mga nagpapalimos. Pero, yung mga tunay na nangangailangan, nakilala naman natin, kung minsan, kapatid natin, o kaya asawa mo, kapitbahay mo. No? Ang pagtulong sa mga taong ito, ay pagsalubong mismo sa Panginoon. Ay pagtanggap mismo sa Panginoon. Kaya kung sakali man siya darating yung sinasabi sa wakas ng panahon, parang handang-handa na tayo. Kasi we've been used to that, of welcoming the Lord into our lives. Ayan. Ito ba among, ano ba ito? Everyday thing ba? O pwede bang 3 times a week lang ako magmahal ng kapwa? O twice a week lang? Ano ba ito? Araw-araw ba ito? Actually, ang Panginoon talaga tinetest tayo . Yung ang kwento ko dyan dun sang I was a stranger and you welcome me. Ang reflection ko doon yung isang ordinaryong barbero, no? Meron siyang shop. Tapos palasimba naman siya. No? At malapit sa Diyos. Pero isang gabi na naginip siya na si Jesus bumisita sa bahay niya. Bumisita siya. Bibisita siya. Mali. What I mean is, bibisita pa lang. Yes, bibisita yon. Yun si Jesus. Ngayon, pinagtanong niya kung anong ibig sabihin ng dream niya na yun, na panaginip niya. Sabi niya, baka sabi mo iba, baka mamamatay ka na. Dahil bibisita ka ni Jesus. Tapos sabi mo iba naman, hindi. Sabi, there is a meaning in that. Meron sigurong gustong ipaiwatig sa iyo si Jesus sa panaginip na yan.
na bibisitahan kanya. Tapos yung week na yun, palagi siyang bumabagabog sa kanyang isip yung darating si Jesus, pumuntahin siya. Akala niya yung physical presence, yung pumunta si Jesus. Pero isang araw nga, in those week, iba-ibang taong dumating sa bahay niya. Marami. Iba yung isang tao, nagpunta siya doon na naligaw sila, magina. Tapos hindi pa sila kumakain. Tapos pinapasok niya sa bahay niya. Doon sa, tapos pinakain pa niya. Tapos meron pang binigay sa anak niya dahil yung parang putang nagkulang ng gatas, ganun. Binigyan niya. Pagkatapos isang araw naman, may dumating na nadukutan daw siya. Wala daw siyang pamasahe at gutom na rin. Pinakain na naman niya. Tapos binigyan pa ng pamasahe. Ito, sabi niya, makatulong sa iyo siguro ito. Sa yung... Pagkatapos, nung matatapos na yung week, nag-isip siya. Sabi niya, hindi naman natatuto yung panaginip ko na yun Guni-guni ko lang yata yun Parang, hindi naman magkakatuto yung pupunta nga si Jesus, yung bibisitahan na ako sa bahay ko. Pero nung bagawing yun, naisip niya bago siya magdasal, yung magbasa ng Bible. Basa ng Bible. Tapos, habang binubulat niya ganun ba, bigla lang accidentally nabuksan na yung Bible na sarap niya. Tapos yun nga, binasa niya yung passage ng Bible kung saan kinalibutan, nangilabot siya, no? Kasi nakalagay doon sa passage ng Bible, I was a stranger and you welcome me. I was hungry and you feed me. I was thirsty and you give me food. Sabi niya ganyan. I was in prison and you visited me. I was sick and you give me some attention. Sabi niya, if you have done this to the least of my brother, you have done this to me. Nung mabasa niya yun, nagilabot siya. Sabi niya, Panginoon, naalala ko na ngayon na ikaw pala yung dumating na yon. You visited me. You are really true in what you have shown to me in my dream, that you will be going to visit me one day. Hindi lang one day pala, sabi niya. Many times of the day, you visited me in different person. Now I know, sabi niya ganun, that you always come to me. Yeah. Sabi niya, yan. So, parang yung punto mo among yun nga, everyday. Diba? So, yung rehearsal na to, yung pagsasanay natin, talagang kailangan hindi 3 times a week, twice a week, o kaya once a week. But I think yung loving, sharing, giving of oneself, it's an everyday thing, no? Diba? Kasi araw-araw talaga dumarating sa atin ang Panginoon. At yun, pag araw-araw mo ginagawa yan, yun na ang parang the best preparation mo dyan sa second coming, diba? Yan nga, yung parang shooting 2 birds with 1 stone. Yeah, as we prepare the Christmas season, for the Christmas season, we're also preparing for His second coming. Yung ginagawa natin preparation sa Pasko, yun din ang ginagawa natin preparation para sa muli niyang pagbabalik. Yan. And I think lahat tayo ay tinatawag ng ating Panginoon ngayong panahon ng Adviento, Sana po ay makilala natin siya sa pagdating niya sa pang-araw-araw nating buhay, Lalong-lalo na nga yung mga taong nakapaligid sa atin, At palagay ko ay wala tayong yung bang mga dahilan na hindi tayo sasagot dito sa kanyang paanyaya, di ba? Kasi yun nga, napakadaming mga paraan na siya'y dumarating sa atin, Lalong-lalo na importante talaga ay yung mga taong nakapaligid sa atin, And I think as we prepare for the coming of the Lord,
napakahalaga po na bigyan natin ng tuunang pansin ito. At hindi lamang po yung, of course, kasi lahat tayo may inner circle. Kung minsan yung ating sariling pamilya. But let's extend, di ba? Let us extend the circle of involvement that we have. Let us include yung mga people na kung minsan yun nga, sino ba yung mga taong kaisa ng ating Panginoon, no? He always identifies himself, hindi ba? Yan sa sinabi mo nga kanina, Father Ariel, yung mga gutom, yung mga may pangangailangan, no? May sakit and everything, no? And incidentally, ito rin ang, di ba, tawag sa atin ni Pope Francis, no? Itong kanyang motto, mercy and compassion, no? At talagang pagninilay natin yan, may pag-asa tayo. We bring hope to people, lalong-lalo na pag, yun nga, yung mga na-displace, mga biktima, ayan, cases of abuses, no? Yung mga kuminsan exploited, no? Ang dami. Pero let us be Emmanuel, let us also, yun nga, magdala ng pagbabago sa atin itong pagtulong natin sa kanila. And thirdly, yung every day we have to show the mercy, the love, and the compassion of Christ, no? Okay, i-conclude natin itong ating Advent recollection with a special prayer, no? To be led to us by Father Arnie. Come, long-expected Jesus, excite in me a wonder at the wisdom and power of your Father and ours. Receive my prayer as part of my service of the Lord, who enlists me in God's own work for justice. Come, long-expected Jesus, excite in me a hunger for peace, peace in the world, peace in my home, peace in myself. Come, long-expected Jesus, excite in me a joy responsive to the Father's joy. I seek His will so I can serve with gladness, singing and love. Come, long-expected Jesus, excite in me the joy and love of and peace it is right to bring to the manger of my Lord. Raise in me, too, sober reverence for the God who acted there, hearty gratitude for the life begun there, and spirited resolution to serve the Father and Son. I pray in the name of Jesus Christ, whose advent I hail. Amen. Amen. Bibigyan po tayo ng blessing ni Father Ariel. Conclude po natin ang programang ito sa pagbigay ng bendisyon. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayo lahat ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, Among, maraming salamat at magpaalam na kayo sa ating mga tagapakinig. Father Ariel? So, once again, natapos na po itong programang ito at sana ay kahit sa konti nakapagbigay kami ng mga pagninilay, mga refleksyon, mga gabay na makatutulong upang may celebrate nating mas masaya at mas makahulugan itong Paskong ito. Sana'y yung mga na-share namin ay makatulong para itong Paskong ito hindi lang parang dumaan na parang hangin. Parang shhh. Sana'y may pagdiwang natin Paskong ito na talagang kahit na tapos ng Pasko, nararamdaman pa rin natin. Yeah. No, yung parang may pang aftertaste, yung gano'n. Okay. Yung masayang-masaya tayo. Isang masayang Pasko po at kahit hindi pa New Year, masigam. Yung maulad na bagong taon sa atin. Okay, thank you, Among. Father Arnie, magpaalam ka na sa ating mga tagapakinig. At maraming salamat po sa inyo lahat. Naway maging kapanapanabik at punong-puno ng tuwa at saya ang inyong pag-aanda sa Pasko. Nang sa pagsapit nito, tunay na mararamdaman nyo ang tunay na kaligayahan na dala ng Panginoon sa araw ng Pasko. Merry Christmas po sa inyo lahat. And of course, bagunin po natin itong tatlong tema ng ating panahon ng Adviento.
alalahanin natin ang Pasko at makiisa tayo sa sanlibutan, sa ating mga community, di ba? Mga parokya po at lalong-lalo na sa ating sarili mga pamilya. No? The gift of presence, huwag po natin kalilimutan na iregalo ngayon darating na Pasko. And of course, sana po yung pagbabago ng ating sarili. No? Ano man yung mga daan na dapat ituwid, yung mga bundok, no, kailangan napatagan at mga hukay na kailangan pong takpan ay mapagbigyan natin ng pansin, no? At baguhin ang sarili dahil ito rin ay isang napakahalagang regalo. And of course, maghanda po tayo every day. Jesus comes to us at sana po araw-araw din ang ating pagmamahal, ang ating pag-aantabay sa ating mga kapwa. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. People making lists, buying special